Network. Ano yan? Wala, nagmumuni-muni lang. Ay, Sino yan? pasok ka na naman. Opo na. April, May, June. Medyo matagal din ang naging bakasyon, no? Ang dami ko tuloy na miss. Sino nga? Baka girlfriend mo. Recess po, lunchtime at uwian. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Yung tipong nagtutulakan pa kayo sa gilid ng kalsada tapos may mahulog sa kanal. Kawa ko dun. Alam mo, dahil unang araw ng pasokan ngayon, kailangan ko magpakabibo kay ma'am. Sigurado, recitation agad yun. Eh magaling ako. Alam mo, malakas ang kutob ko na K-12 yung pag-uusapan nyo ngayon. Dapat may alam ka tungkol dyan. Siguro kwentuhan mo naman ako tungkol sa K-12. Ano ba yun? Teka lang. Babaunan kita ng kaalaman. Alam mo ba nung May 15, tanda mo yan, na isa batas tong Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12 Act. Yun yung bagong sistema ng edukasyon. Bakit ba kasi merong K-12? Para saan ba yun? Kasi K-12, kinder to grade 12. Sa K-12 kasi, dapat nakapag-kinder ang bata bago tumuntong sa grade 1. Yan, di ba? Kaya naman, dahil yung dating 10 taon na basic education, ngayon, 12 na. Hanggang grade 12 na sila. Sa bagay, kapag nakapag-kinder ang bata bago mag-grade 1, kahit papano, marunong na siyang magbilang at magbasa. Medyo marunong na rin siyang makihalubilo sa tao. Huy, wala akong lapis. Kumpara sa mga hindi nakapag-kinder, madalas umiiyak yun sa klase dahil gusto lang nila kasama parati si nanay. K-12, kung dati 10 taon lang, ngayon 12 taon na ang basic education? Hindi naman, yung 12 taon na basic education, ayan, nahahati yun sa 6 na taon sa elementary. At 6 na taon sa high school. Sa 6 na taon sa high school na yun, yung unang 4, yun yung junior high school. Tapos yung natitirang 2, yun yung senior high school. Hindi kaya labis-labis atong 12 taon na basic education? Siyempre hindi. Kulang na kulang talaga yung 10 taon na pag-aaral para intindihin lahat ng lesson. Sa katunayan, bago na isabatas yung ng Pilipinas, sa buong mundo, isa lang tayo sa 3 bansa na ganun pa rin. Yun yung Angola at Djibouti. Napansin ko lang, kung 10 taon lang ang ating basic education at 12 o higit pa ang sa ibang bansa, mukhang lugi tayo at pag-iiwanan, lalo na pagdating sa paghahanap ng trabaho. Tama ka dyan. Alam mo ba na kaya nga may K-12 para tugunan ang mga kakulangan at isulungan ng kalidad na edukasyon. Alam mo, sabi nila, interesting daw ang 2 taon na senior high school. Bakit kaya? Kasi nga, sa senior high school, para ka na rin nag-college. Pwede kang pumili ng larangan na gusto mo. Pang-focus mo, kunyari, vocational. O di kaya music. O di kaya arts. Pwede rin sports. Napanood mo kayo sports sa One Life? Mahusay host doon. Aba, ayos galing nun. Pero isipin mo, yung bata mismo ang pipili ng gusto niyang aral. Kami po itong mga skills ito sa pagtupad ng mga pangarap. Halimbawa, hindi ka pa kayang pag-aralin ng mga magulang mo sa college. Pwede kang maghanap ng mga trabaho. Total na natutunan sa senior high school. Hindi ka natatambay. Meron pala akong kaibigan. 15 pa lang siya nung graduate sa high school. Hindi siya nakatuloy ng college kasi kapos sa budget. Kaya umambay muna siya. Hindi pa naman kasi pwedeng magtrabaho dahil minor de edad pa. Ano nangyayari sa kanya? Ayun, pariwara. Dahilan niya, wala naman daw siyang pagkakaabalahan kaya bumarkada muna. Yun, problema ang nakuha. Sayang naman yung kaibigan mo. Walang kamalay-malay. Pero ngayon, pumapasok na siya sa State U. Nga pala, itong K-12, isa to sa mga programa na nakapaloob sa Philippine Development Plan. Tagal na nating di nagagawa yan. Yes, ang plano para sa ating sama-samang pag-asenso. Sama-sama, walang iwanan.
ang ipinangako ng ating gobyerno. Sa tuwid na daan, walang maiiwan. At sa pamamagitan po ng ating transformasyon sa isang dekalidad na edukasyon, inaabot natin ang kaunlaran para sa lahat. Mahirap ka man o mayaman. K2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ayan. Oh, siya. Salamat ha. Ano nagkakasi ng K-12 kalaman ni JC Tejano, yung may Pangasinense sa PTV4. Ang dami mong alam, no? Alis na ako. Sige. Ingat ha, baka pagkamalan kang ano dyan ha.